Isang malakas na palakpak po muli sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan. Ang lahat ba ay pinagpala? Amen. Praise the Lord. Siyempre po hanggang ngayon, Happy New Year! Yan. Sadya tayong pinagpala ng Panginoon sa loob ng isang linggo na namang nagdaan. At narito po muli tayo upang muli ibalik natin ang mataas na papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen po? Amen. At syempre po, binabati po muna namin ang lahat po na nakatunghay dito sa gawain ng Thursday Group. Saan man po kayo sa oras na ito, maraming pong salamat sa inyong pong pakikiisa sa gawain na ito. At lahat po ng inyong mga prayer requests, nakaready man po yan at hindi pa, alam po natin na ang Panginoon ay handa ng tumugon sa ating mga pangangailangan. Amen? Amen. Amen. At syempre, muli tayo magpasalamat sa nakaraan nating Christmas party is very happy. Amen po? Amen. Praise the Lord. At syempre, muli natin tawagan ang ating baguhan kung saan po tinawag ng Panginoon. Amen? Okay. Sister, ang ating pong baguhan, dalhin po natin dito sa harapan. Sis, lapit po tayo dito sa harapan para amin po kayong i-welcome. Praise the Lord! Meron po tayong baguhan, meron pong pinadala si Yahweh, tinawag para makaisa natin sa araw na ito. The Lord, dito po kayo, sister. Yan. At syempre, mga kapatid, tumayo na po tayong lahat para atin pong i-welcome ang ating kapatid na tinawag ng Panginoon. Praise the Lord! Yan ang ating kapatid. Praise the Lord! Halika na po. God bless po. Kayo ay tinawag ng ating Panginoon sa araw na ito. God bless po. Sis Banji. Panyo, Sis Banji. Sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalay. Pwede naman. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman, sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Mga sisters, we are happy to welcome you in this family of El Shaddai. El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, ito po ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang El Shaddai po ay salitang Hebreo, and El Shaddai is the one of 7 covenant name of God in the Bible. Na ang ibig pong sabihin ng El is God, Shaddai is Almighty. At ang iba pa pong kahulugan nito ay ang the God who is more than enough or the God who is sufficient one. Amen po. At ang layunin po ng ating gawain ito ng El Shaddai upang ihayag po ang salita ng Diyos. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kabutihan at ang pag-ibig. Nang sa gayon po ay mabigyan ng kapayapaan ang mga pusong batbat ng suliranin at problema. Amen po. At mabigyan din po ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdaman, physical at spiritual. Amen po. At higit po sa lahat ay tumanggap ang bawat isa alok ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang anak,
tumanggap ng kaligtasan ng bawat isa na alok ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Amen. Meron po tayo. Yan po, sa panyo pong yan, ginamit po yung kasangkapan, nakasulat po dyan ang Salmo 91, ang panganalangin. At yan po ay dinarasal po ng ating mga prayer partners all over the world. Kahit anong oras po ninyo yan basahin, sa inyo pong mga pangangailangan, sa inyo pong mga suliranin, ano man po ang nasa isip nyo, itukon po ninyo sa pagdarasal. Ang Salmo 91 nandiyan po. At yan po ay dinadasal lahat ng ating mga prayer partners. Lalo na po 3 o'clock, 12 o'clock. At magagawa po natin yan kahit anong oras po na gusto natin. Mas better po na mamemorize po natin yan kahit pag sumakay tayo. Saan man po tayo magpunta, we just pray this prayer, the powerful prayer. Amen po? Amen. At kami po ay, syempre, amin po, gusto po naming malaman ang inyong mga pangalan, ano pong araw ang inyong day off. Amen? Good morning po. Ako nga po pala si Diana Rose Ozarate. Ang aking day off po talaga is Sabado po. Amen po. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Teresa Acuña. Ang holiday ko po talaga is every Sunday. Pinalabas lang po ako ng amo ko ngayon kasi birthday ko po. Happy birthday! Sister, talagang tinawag kayo ng ating Panginoon. At ang ating pong gawain na ito ay mula Lunes po ito hanggang Linggo. Mula Lunes hanggang Biyernes, dito po ang ating gawain. Sabado at Linggo po ay nandun po sa Saikong ang gawain sa Sacred Heart of Jesus. Kaya wala pong araw na papaltos para makapakinig tayo po ng salita ng Diyos. At ito rin po ay mapapakinggan natin ito sa DWXI or PPFI Hong Kong chapter po, El Shaddai Hong Kong chapter. Alam niyo naman po ngayon tayo sa mga digital natin, makakapakinig po tayo at makakapanood po tayo nito araw-araw. Ganon din po sa Pilipinas. Amen po mga sister. At maraming pong salamat at umaasa po kami na ito po ang simula ng inyong pakikiisa sa pakikinig ng salita ng Diyos ng El Shaddai. Salita ng Diyos para magdagdag pa po sa atin at magiging matatag tayo sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po? Amen. So, pwede na po tayong umupo para patuloy po tayong makapakinig ng salita ng Diyos na ihahayag po ng ating brother mamaya konti. Thank you mga sister! Praise the Lord! Isang malakas na palakpak po muli sa ating mahal na Panginoon! Ang lahat po ba ay pinagpala? Amen. Malakas na palakpak sa lahat mga pinagpala. Amen. Praise the Lord. At syempre, dumako tayo ngayon sa pagpapahayag kung paano tayo pinagpala sa ating buhay ng ating Panginoon. Amen? Amen. At sino po ang gustong unang magpahayag kung paano siya pinagpala ng Panginoon? Lahat tayo ay pinagpala. So, pwede po tayong magpahayag. Okay, saglit lang po. Sister Cindy. Palakpakan po muna natin ng Panginoon. Masaya po ba kayong lahat? Kahit nagdaan ng kagastusan ng Pasko at Bagong Taon, alam po ninyo, tayong lahat dumaraan ng siguro karanasan kagaya ko, pag Bagong Taon, Pasko, labas lahat. Amen po. Kung minsan kahit walang matira sa atin, is masaya tayo. Pero ito pong taon na ito, napakalaki din ang naging kagastusan ko. At dahil kami po ay lilipat pa lang sa Sunday ng bahay, salamat sa Diyos, pinagkalooban kami ng Panginoon ng magandang regalo, binigyan na kami ng government house. So, salamat po sa Diyos. At sa kabila ng mga kagastusan yan, ay parang, kumbaga, instead na mag-alala ka, tayo pong mananampalataya, talagang pinagtitiwala natin sa Diyos na
pag kailangan natin, ay biglang darating. Kasi si Lord, sometimes I call our God, the God of the last minute. Kasi pag kailangan mo na, pinatutunayan ng Diyos na siya ay buhay. Bigla na lang darating. Kaya hawag tayong manghinawa na gumawa ng mabuti, maging mapagbigay. Hawag ninyong alalahanin yung inyong bulsa. Dahil our God is our provider. He provides everything what we need. At ako'y nagulat, biglang tumawag kagabi yung pamangking ko. Sabi niya, Auntie, nag-remit ako ng pera sa'yo, aking papasko. So gulat na gulat po ako dahil hindi pa ako sanay makatanggap ng mga remittance. Kasi ako po lagi ang nagre-remit. Pero ang sarap po pala nung ikaw naman ang tatanggap. At maalala ng mga pamangkin ang mga kabutihang ginagawa natin sa kanila. Amen po? So, purihin po ang Diyos dahil God knows my needs. So, biglang nagpapadala ng tao ang Panginoon para magkaroon na ang kapunuan ang ating pangangailangan. Ang Diyos nating sinasamba ay tunay na buhay. Ang Diyos na sinasamba natin, mahal na mahal tayo. Kahit kailan di niya tayo pababayaan. Sa anumang bagay, sa anumang sitwasyon, laging nariyan siya sa atin. Kaya mga kapatid, huwag tayong manghinawa na umatan ng mga gawain katulad nito. Katulad ko po, araw-araw naririto. Maliban lang sa may mga importanteng gagawin. Amen po? So, panalangin ko sa taon na ito, lahat tayong mga anak niya, lalong lumalim ang ating relasyon sa Kanya, at lagi nating dasalin, Lord, nais ka po naming mahalin araw-araw ng sobra-sobra at damang-dama sa aming puso. Amen? God bless us all. Happy 2025. God bless us all. Amen. Praise the Lord. Meron pa po tayong isang magpapatotoo. Sister, thank you. Mga sister, lumapit pa po tayo dito. Kunti pa po kasi marami po tayo ngayon. Amen? Lapit pa po, lapit. Kayo po na sa likod, medyo umurong po kayo dito sa harapan para mapuno na po natin lahat itong mga upuan dito sa simbahan. Amen. Praise the Lord! Amen. At siyempre magpatotoo ang ating kapatid. Good afternoon po, brother and sister. I'm Claim Tagig po. Labos po ako nagpapasalamat kay Lord. Graduating na po ng nursing ang anak ko. Ganun din po, nakarenew na po ako ng third contract sa aking amo. At nag-share din po sila ng pag-game sa family ko. Kaya patuloy lang po tayong magpasalamat, tumawag kay Lord at ang pag-iika po, isang buhay na patotoo. Andiyan man ang pagsubok, patuloy siyang magbibigay ng way kung paano tayo pagpapalain. Salamat din po sa pamangkin ko na super payat na po siya pero ngayon po naka-recover na siya. Sa patuloy po naming pananalangin ng mga kapatid ko, ganun din po ang kapatid kong nandito, second contract na rin po sa employer nila. Salamat po sa lahat ng biyaya, hindi kayang tumbasan ng kahit ano. Maraming pong salamat. Amen. Praise the Lord. Ganyan kung paano tayo pagpapalain lagi ng Panginoon. Di po ba? God is more than enough sa ating mga pangangailangan at patuloy niyang pinapakinggan ang ating mga kahilingan. Hindi man ngayon, but He always answer all prayers. Sabi nga Amen. laging, amen po ba? At Siya pa, no? atin po munang, akala ko i-welcome. At syempre po, okay. Siyempre, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya mo at pagpapala mo. Thank you, Lord. Amen. At ihanda na po natin ang ating sarili
at ating pong samahan ang ating mga nagagandahang choir, ang ating El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong, sa pangunguna po ng ating kapatid na Sister Miles, at pangungunahan ko po ang opening prayer. Amen? Amen. At syempre po, ating pong ihanda natin ang ating sarili upang makapakinig ng salita ng Diyos na ihahayag po ng ating Brother Bai. Amen? Tumayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay at ng aming ikinabubuhay. Muli, Ama, maraming pong salamat sa patuloy na pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa buhay at kalakasan. Salamat sa panibagong pagkakataon na muli pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga biyaya mo. Salamat sa mga pagsubok na patuloy mong sinamahan kami, Panginoon. Salamat sa buong taong nagdaan. At muli narito po kami. Taos puso po kami nagpapakumbaba. Humihingi po kami muli ng iyong pagpapala. Na muli patuloy mo kaming gabayan at pangunahan sa panibagong taong ito, Panginoon. At ang bawat isa, Lord, na naririto at nakikinig, Ama, sa iyo namin lahat itinataas ang anumang aming mga kahilingan, anuman po ang aming mga hinaing. Sa iyo namin ito lahat ipinagkakatiwala. At muli, hinihingi namin ang iyong pagpapala na muli niyo pong pangunahan. Samahan muli ang gawain mong ito. Samahan niyo po, Panginoon, at pangunahan ang iyong lingkod na sinugo mo upang ihayag ang iyong magandang balita. Samahan mo po ito ng iyong tanda at himala. Lubin mo po, Panginoon, na sa aming pakikinig ng iyong magandang balita. Lubin mo na ito ay magrima sa aming mga puso upang maging gabay namin ito, Panginoon, at kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Samahan mo rin po lahat, Lord, ang iyong mga manggagawa, na patuloy mo kaming pangunahan at patuloy na pagkalooban ng kababaang loob, at maayos naming magampanan ang aming tungkulin na ikaw lamang ang itataas. At samahan niyo po, Lord, ang mga nakahandang awitin, Panginoon, nawa ito ay makarating sa iyong trono. Samahan mo lahat, Lord, ang iyong mga aawit na sa kanilang pag-awit, Panginoon, ang bawat kataga nito, Lord, ito rin po, Lord, ay magbigay ng pangunawa sa bawat isa na ang iyong banal at buhay na salita ang siyang magbibigay sa amin lagi ng kalakasan. Ama, ang lahat ng ito, itinataas namin sa iyo at ngayon pa lamang po, amin na po itong pinasasalamatan, inaangkin, ang iyong katugunan. Ito'y ayon lamang sa iyong kalooban, sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus, na siyang naghahari noon, ngayon at pagpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Amen po, mga kapatid. Handa na bang magpuri ang mga anak ng Diyos? Amen. Ang lahat ng handa na pumalakpak muna sa ating Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Yung palakpak ng mga pinagpala. Amen. Mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng pag
Bawat sulok ng pusong ito, tindig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Linisin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, tindig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Tindig nito'y luhat daing. Tindig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Tindig nito'y luhat daing. Tindig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Amen. Muli palakpakan po natin ating Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Handa na ba kayong magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Amen. Handa na ba kayong sumayaw? Amen. Sabi nga sa John 4 verse 23, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers that Father seeks. Tunay ba kayong mga worshipers? Amen. Amen. Lahat ng mga worshipers, sumayaw at magpuri sa ating Panginoon. Tayo'y sumamba. Tayo'y sumamba at purihin siya, Luwalhatiin. luwalhatiin ang pangalan niya. Na Diyos namin Ama. Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang kilala, purihin siya. Tayo'y sumamba. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama. Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang kilala, purihin siya. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang kilala, purihin siya. Ang Panginoon ay awitan, sa Kanya ang kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas dakilang ngalan mo,
sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Ang Panginoon ay purihin. Ang Panginoon ay awitan. Sa Kanya ang kadakilaan. Kaming Lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas dakilang ngalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sa pagpupuri. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sa pagpupuri. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Amen. At patuloy po natin papurihin ang ating Panginoon, yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. At patuloy po natin papurihin ang Kanyang dakilang pangalan, sapagkat siya lamang ang Diyos na hindi nagbabago noon at magpakailan pa man. Amen. Amen. Kay ganda ng iyong luklukan, ayaw ko nang lumisan. Tibok ng puso mo, dama ng buhay ko. Ako'y uhaw sa'yo. Sa dako ng kabanalan, ako ay nagilalas, at ako ay namamahal. Ilog mo'y dumadaloy, hipuin mo ako. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kaganda ng iyong luklukan, Panginoon. Kay ganda ng iyong luklukan, ayaw ko nang lumisan. Tibok ng puso mo, dama ng buhay ko. Ako'y uhaw sa'yo. Sa
taon sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. Through the outcasts of our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. God, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai,
Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh El Shaddai, Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, na aming mga ninuno. Ikaw ang Diyos na nagpakilala sa amin sa bansang Pilipinas, sa aming punong lingkod, Brother Mike. Muli, itinataas namin ang iyong pangalan sapagkat ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Narito ang iyong mga anak, Panginoon, nakataas ang kamay, tanda ng pagsuko at pag-amin. Wala kami magagawa sa buhay na ito kung wala ka sa amin. Lord, ito pong 2025, patuloy po kayo mag-aral upang magkaroon ng direksyon at determinasyon sa buhay upang kami ay managana at magtagumpay sa lahat ng laban. Samahan mo kayo, Panginoon. Narito po ang Thursday Group. Nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Pagpalain mo ang mabuting balita, ang salita ng Diyos namin pagninilayan na ito'y maging gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay na ito. Inahabilin po namin sa iyo ang kabuuan ng fellowship na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purilang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina. Nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Lagi na siya Siya kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa.
Hallelujah! Yeah! Hallelujah! So brothers and sisters, taas natin ating mga kamay. Tumingala kayo, sabi nyo, Hi, El Shaddai. Hi, El Shaddai. Naka-CCTV tayo ngayon, CCTV tayo sa langit. Ha? Ngayon, December 9, 2025, 9 days. No? Sa paglalakbay sa 2025. Sipin po nyo, 365 days minus 9. Alam mo kasi sa aming mga lingkod ng Panginoon, yung pong January, pinakamahalaga po yan sa aming pagtuturo. Sabi nga ni Sister Cindy, lahat sa January nag-uumpisa. Lahat ng negosyante, ubos ang pera nila kapamimigay noong December. Ngayon, mag-umpisa ka talaga eh. Yung iba nga, back to zero pa eh. Pero pag may Diyos ka, yung iyong itinanim, mag-aani ka. Amen. Okay? Pag hangin ang itinanim, Hangin ang bagyo ang aanihin mo. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ang Thursday group, no? Tuloy-tuloy hanggang Sabado tong determination. No? Ngayon, ang topic natin kahapon, iba rin ngayon. Ngayon, pinamagatan nating power of determination. Taas ang kamay. Sabihin nyo, 1 plus 1 equals? 3. Power. Power. Power! Power. Ayun. Maranasan nyo ngayon na lilipad ka na parang agila na hindi napapagod. Amen. Amen? Okay. Ang atin pong o nga pala, pagkatapos basa nito, ang awitin natin, I love you, Lord. Mahalin mo si Lord itong taong ito. Put God first. Mahalin mo lang si Lord. Maniwala ka, hindi mo pa hinihingi, binibigay na niya. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Sa Joshua chapter 1, verse 9, ang nakalagay po dito, Joshua 1, verse 9. Remember that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged, for I, the Lord your God, am with you wherever you go. Sabi ni Lord, alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat. Hallelujah. Taas ang kamay, close your eyes, then open your heart to the Lord and say, I love you, Lord. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord. Amen. I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you read. May
Make me a sweet, sweet sound in your ear. Yes, O Lord Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Yes, Lord Jesus. Palapakan natin si Lord. Okay. Nakakita ba kayo ng cross? Amen. Ha? Mayroong ganyan, mayroong ganyan. Alam niyo ba yung pahaba? Yung paganyan ay love of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Yung ganyan, love your neighbor. Ikalawang utos. No? Pero yung pataas, yan yung tinatawag loving God. Hindi naman pwede yan, Diyos lang lagi nagmamahal. Suklian mo naman yung pagmamahal ng Diyos. Ha? Yung awitin na yon, 1980s, yun ang narinig ko. I love you, Lord. No? Kaya nga nabigyan ko si Jeffrey ng mga lumang kanta. Pag-aralan mo na isang libro na ganun. Kasi ramdam na ramdam ko noon. Ngayon ang mga worship ay parang di ko maintindihan kung ano yung lyrics. No? Okay. Magsiupo po tayo. Sino si Joshua? Joshua, the successor of Moses. No? Alam mo kung bakit si Moises ay hindi nakapasok sa Promised Land? Natanaw lang niya yung Promised Land. Kasi mahina ang loob ni Moises. Nasa halip, pakinggan niya ang Diyos, pinakinggan niya ang tao. No? Ngayon, nung nandun ako sa Israel, sinabi nga sa akin Sir, kung diretsuhin ng mga Israelites yung 40 years na paglalakbay nila sa wilderness, ay pwedeng 1 o 2 buwan lang ang paglalakbay nila. Okay? Bakit pinaikot-ikot sila ng Diyos? Kasi yung mga tiguang na doon sa Egypt, matigas na ang ulo. Puro reklamo. Reklamador. Isipin mo, ang Moises generation in 40 years, lahat ng mga senior doon matatanda, nangamatay na lahat sa wilderness.
ang nakapasok po yung Joshua generation. No? Bakit? Sinabi na ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa mga taong yan, puro sila ng reklamo. Palalamon ko na sa lupa yon. Ha? Anong sinabi ni Moises? Wag naman, Yahweh. Pag pinalamon mo sa lupa ang mga yan, sasabihin ng mga kaaway mo na hindi mo sila kayang ilabas. At hindi mo sila kayang ilabas sa pagkaalipin. Alam mo ang Diyos nakikinig sa tao. No? At si Joshua, iba ang panindigin ni Joshua. Si Joshua po ay kanang kamay ni Moises. No? Tingnan mo nung pasukin nila yung yung pader ng Jericho. Alam mo ba? Nagpadala ng tik-tik. Ang tik-tik, hindi po yung aswang na tik-tik, ha? Yung spy, si Moises. Nandoon po sila ni Joshua, kasama pinadala doon. Ang sabi ng mga spy ni Moises, "Nako, Moises, hindi tayo obra diyan, ay ang mga higante, mga sundalo. Napakalalaki nila. At napakapal yung pader. Paano natin malupig ang mga iyan? Ano ang laban natin diyan?" Batanggin niyo pala yung isang pinadala. Amen? Pero sabi ni Moises, ganun ba? Anong sinabi ni Joshua? Hindi. Pangako sa atin ni El Shaddai yan, ni Yahweh. Ang nakita ni Joshua doon, hindi yung mga higanting sundalo, hindi yung kapal ng pader ng Jericho. Ang nakita, totoo po, Moises, napakasagana. Punong-puno ng prutas, bunga, napakasagana sa lugar na yon. Totoong binigay sa atin ni Yahweh yan. Ano nangyari doon? Kaya, minsan, hindi tayo nagpapatuloy, nawawala yung determinasyon mo pag pinakialaman ng ibang tao yung plano mo, yung desisyon mo. Buhay mo yun. Kausapin mo si Lord. Lord, tuloy ko ba ito? Pag sinabi ni Lord, okay, tumuloy ka. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. Amen po ba? Okay. Ngayon, si Joshua lang ang nakinig ang Diyos. Nakiusap si Joshua Sabi alam mo, ito sasabihin ko sa inyo, scientific yan. May hinahanap ang mga scientists na hindi umikot ang araw sa isang araw. Kulang ng isang araw. Alam mo kung anong nangyari noon? Pag binasa mo itong Joshua hanggang sa dulo, may pangyayari na ang sandatahan ni Joshua na palagiran ng lahat ng kalaban, Moabita, Amalekita, mga labas na lahat ng enemy, nagyayelo noon. Alam mo, sinabi ni Joshua kay Yahweh, Yahweh, nandiyan ka pa ba? Kasi nung unang panahon, tandaan nyo, sa Old Testament, ang kinakausap lang ng Diyos, 3 lang. Propeta, hari, at mga Sinedrin. Tayo mga ordinaryong tao, hindi natin marinig ang tinig ng Diyos. Kaya ang report doon, pag sinabi ni Moises, Yahweh, nagreklamo na ang taong bayan, bakit puro na lang tinapay, gusto naman na karni? Sabi naman niya,
Moises, Moises. Sabihin mo, bukas. Karni naman ang ipapadala ko sa. Kaya nag-ulan ng pugo. Hindi yung pugo na sugalan, ha? Pugo. Ay yung mailiit na ibon. Ay, sosyal ngayon yan sa sa Pilipinas. Maraming nag-alaga nun, yung siyaman. Kasi mahalagang itlog nun. Ha? Pag ikaw ay nadingge, kailangan mo yung itlog ng pugo. Bakit napunta yung ating usapan? O ngayon, ano nangyari? Ha? Sinabi ni Joshua, Yahweh, kung palulubugin mo ang araw, mamamatay kaming lahat sa mga kaaway. Ha? Kaya hinihingi ko sa iyo, Yahweh, ang araw wag mong pakilusin, wag lumubog. Doon yun sa bundok ng Gilgal. Ha? Maniwala ka? Hindi kumilos yung araw. At hindi lumubog ang araw sa buong maghapon. Napatay nila ni Joshua lahat ng kalaban nila. Bakit? Pinangako ng Diyos yan, Joshua. Ha? Ang sabi ni Yahweh, remember that I have commanded you. Utos yan ng Diyos kay Joshua. Ha? Be determined and confident. Do not be afraid or discouraged. Yan ang kalaban ng mga taong naglalakbay. Takot at yung discouragement, yung wala nang gana magpatuloy dahil natatakot sila. No? Kaya sa taong ito, kung gusto magtagumpay, alisin mo ang takot. Alisin mo ang pagkadismaya. Take courage. Ang Diyos, sabi niya, kahit saan ka pumunta, sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya nanalo sila sa digmaan. Kukunti lang sila. Ha? Kaya yung pagtaas ng kamay, mayroong kahulugan yan, panahon ni Moises. Ha? Nakikita nila na habang nakipagdigma, si Caleb at saka si Hor, nakita nila na ang kamay ni Moises, pag nakataas, may power, hindi napapagod yung mga sundalo nila. Pag binaba ni Moises ang kanyang kamay, kasi tao lang napapagod. Ha? Pag binaba ni Moises ang kanyang kamay, natatalo sila. Ang ginawa ni Caleb at ni Hor, dinala si Moises doon sa parang giwang ng bato. Tinukuran nila ang siko ni Moises, nakatayo buong maghapon, nakatayo ring si Moises, at ang kamay ni Moises hindi bumababa, buong maghapon, panalo sila sa digmaan. Kaya alam ni Satanas yung mga talunan. Ang mga talunang Kristiyano nakahalukip-kip. Ang talunang mga Kristiyano, nakataas ang kamay, iniingatan yung power sa kilikili. Kaya walang power Pero yung mga matagumpay, nakataas ang kamay. Pag nakataas ang kamay, anong panahon ng COVID, ang mga taga-El Shaddai nakataas ang kamay, dumaan si COVID-19, delikado tayo diyan. Huwag tayo pupunta diyan. Amen po ba? Maniwala ka, pag nakataas ang kamay, tanda ng kapangyarihan, power, tanda ng tagumpay, mga kapatid ko, kay Yahweh El Shaddai. Amen? Taas ang kamay. Kaya huwag kayong papatay-patay. 2025 na ngayon. Hayaan mo kung maningaw yung power sa kilikili mo. Importante, magtagumpay ka sa taong ito, mga kapatid ko, sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Ngayon, nalaman yung istorya tungkol kay Joshua. Si Joshua man lang, na inutusan niya ang Diyos na huwag patigilin, huwag palubugin ang araw. Yun ang hinahanap ng mga scientists natin. Bakit kulang yung isang araw?
parang hindi kumilos yung globe, hindi kumilos yung mundo. Bakit? May imposible ba sa Diyos? Everything is under control by the power of Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? O, ito na. Nung sila ay malapit na, si Moises nakatanaw lang. Pero hindi siya nakapasok sa promised land. Ngayon, sinabi ni Yahweh kay Joshua, ikaw nang papalit. Palakpakan natin ang Panginoon. No? O ano ang sinabi ng Panginoon kay Joshua? Joshua, ikaw ang papalit, magpakatatag ka. Sa Joshua chapter 1 verse 6, sabi dito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Kaya yung mga mahina ang loob, hindi magtatagumpay yan. Mga mahinang nilalang. Lakasan mo ang iyong loob. Sa taong ito, ang mga malakas ang loob ay siyang magtatagumpay sa kanilang mga adikain sa buhay. Amen? Sabi po ni Yahweh, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Ayon sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno, sa verse 7, ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sabi ni Yahweh kay Joshua, ikaw nang mamumuno, namatay na si Moises eh. Dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautusang ibinigay ko kay Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itinatagubilin ko doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Amen? Alam niyo ba ang utos na yan? Sabi ni Brother Mike, kayo mga preacher na hindi nagbibigay ng ikapo, huwag niyong ipangaral ang ikapo. No? Nung sinabi ko yan, ang dami na nag-iikapo ngayon. Bakit? Challenge sa inyo ng Diyos yan. Pag nag-ikapo kayo sa sahod ninyo, hindi yan kakulangan sa inyo. Ibinabalik lang ninyo kay El Shaddai yung para sa Kanya. Pero ang kapalit yan, protektado ang pamilya mo, ang kalusugan mo, lahat ng hadlang sa daraanan mo, hahawiin ni Yahweh El Shaddai. Amen? Basahin niyo yung Malakias 3:10. O umpisan mo sa Malakias 3:6 hanggang 10. Sulat nyo. Kayo makapagpatutuon yan. No? Utos ng Diyos yan. Ang dami kong patutuon yan. Nagbibinta lang sa kariton. Ngayon, multimillionaire, billionaire na sila. Bakit? Sinunod nila ang kautusan ni Yahweh. No? Yan, yung mga ikapo nyo yan, ginagastos yan sa buong mundo, sa lahat ng operasyon ng El Shaddai. Kasama na doon yung mga lugar na walang-wala talaga. Kasama na doon yung Samar, waray kwarta, waray kaon, waray bugas, waray God. Hindi nyo alam ang operation natin globally. Yung malugar na mahirap na aabot doon because of your tithes and love offering. Sino yung mga nagrereklamo sa tithes and offering? Yung mga hindi nagbibigay. Pero yung mga nagbibigay, tahimik lang dahil ramdam nila yung kasaganaan, proteksyon ni Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen po ba? Anong sinabi ni Yahweh? Magpakatatag ka, magpakatapang ka, huwag kang ma-discourage, lakasan mo ang iyong loob. Ito rin ang gawin natin sa taon 2025. Nung inimpisan ko yung topic na ito, nag-risback si Satanas. Ang anak ko na ICU noong January 3,
pero ngayon lalabas na. No? Dahil ang panalangin ko, Panginoon, usapan natin yan. Punta ako sa misyon, pero bahala ka sa pamilya ko. Isipin mo. Sabi ng doktor, ipasok sa ICU. Sabi ko, hindi papasok sa ICU yan. Hindi nga na ipasok. Bakit? Nag-intervene agad ang Panginoon. Ngayon, palabas na siya. Hindi siya nakapasok sa ICU. Ha? Bakit? Kung yung hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi niya pinabayaan, dito pang lingkod ng Panginoon. Subok ko na yan in 41 years sa misyon. Na ang Diyos, kung may pagsubok man, inuunat niya yung kanyang mahabang kamay upang abutin yung mga taong nais niyang tulungan at abutin, mga kapatid ko kay El Shaddai. Amen? Amen po ba? Iyon. Ha? So brothers and sisters, ang Joshua generation, sila po yung nakapasok sa Promised Land. Kaya nung paglapag ko sa Israel, yun yung Kanaan, yun yung Promised Land. Sabi ko, wow, nasa Promised Land na ako. Ha? Kaya tingnan mo, panahon ni Saddam Hussein, pinaulanan ng missile yung Jerusalem. Pagdating ng missile doon sa lupang pangako, sumisirit lang ang mga missile, hindi pumuputok. Kasi holy yan. Amen? Ngayon, 300, yung mga missile galing Iran, 300, sabay-sabay, walang lumapag kahit isa. Pinasabog ni Yahweh El Shaddai sa kalangitan. Amen? Kasi pangako yun ni Yahweh sa lahi ni Joshua. Kasi ang Joshua generation, sila po ang nakapasok. Yung mga bata pa, kasi yung 40 years sa wilderness, namatay lahat yung mga matatanda doon eh. Yung mga reklamador, yung mga tiguang na, no, na matigas ang ulo, nangamatay yan doon. Ang nabuhay doon, yung mga teenager, yung mga kay Joshua generation. O ito naman, alam mo, ang saya-saya no. Nung nandoon na sila, si Joshua nagalit. Kasi ang ganda na lang buhay nila, ngayon bumabalik sila ulit sa dati. Kaya ang sinabi ni Joshua, mamili kayo kung sino ang Diyos na sasambahin ninyo. Pero ako nakapamili na ako, sabi ni Joshua, ako at ang aking pamilya at sambahayan, we will serve the Lord. Even the trials come. Yun yung part na nag-declare si Joshua, waitin natin we will serve the Lord. Sabi ni Joshua, as for me, in my house, we will serve the Lord. Iyan ang Joshua generation. Yung lahat ng mga naniniwala kay Joshua, naging matagumpay silang lahat, mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Yan. Kaya yung binasihan ng awitin na, we will serve the Lord, even the trials come, no man can separate us from the love of God. Yon. Si Joshua nag-declare niyan. Sige, malaya kayo pumili kung sino Diyos ang inyong paglilingkuran. Pero ako, nakadecide na ako. Ako at ang aking sambahayan, ang aking angkan, ang aking pamilya. As for me in my house, we will serve the Lord. Amen? O yan. Ngayon, mayroon tayong pag-aaral. Power of determination. Sabi nyo, power of determination. No? Nung isang determination lang, ito na, yung power of determination. Ang sabi po, how do you develop determination? No? Lahat ng bagay,
nadidevelop. Ha? Kaya mayroong mga developer. Amen? Kayo, gagawa si Elon Musk ng city sa Mars. Sasama ako doon. Pag nagkapira ako, ay, magkano pamasahe doon? Milyon. Kaya lang, may waiver ka na kung may mangyari sa... Palampakan natin ang Panginoon, no? Woo! Sabi ng isa, oo. Hindi ako sasama diyan. Alam mo, sabi po dito, buksan natin yung James 1:5. Santiago yung James, ha? 1:5. Ganito ang sinasabi. Subalit ang humihingi ay dapat manalig at huwag mag-aalinlangan. Sabi niya dito tayo sa verse 5. Ngunit, kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. No? Ang sabi ni Lord, sa journey kasi, sa paglalakbay, kailangan natin yung sangguni. Sabi niya, kung kulang man ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos. At ang Diyos saganang magbigay at hindi siya nanunumbat tulad ng tao. Ang tao, pag natulungan ka, pag umasinso ka, isusumbat sa iyo lahat yung ikaw napakawalang hiya mo, kundi dahil sa akin, hindi kayo maman, no? Pero ang Diyos hindi nanunumbat. Amen? Kaya doon tayo sa Diyos humingi. Kung tayo kulang ng karunungan, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Give me wisdom, knowledge, O Lord. Sa paglalakbay na ito, kailangan natin ang karunungan. Kahit wala kang pera, pag marunong ka, madiskarte ka, matalino ka, higit pa sa pera yan, mga kapatid. Amen? Amen po ba? Ayan. Kasi magde-develop nga tayo ng determination. How do you develop determination? Hihingi tayo sa Diyos ng gabay. Hingi tayo sa Diyos ng patnubay. Hingi tayo sa Diyos ng karunungan, katalinuhan. Amen? No? Sa Pilipinas, alam nyo, ang mga inventor natin sa Pilipinas, sobrang talino. Pag nakikita kayo ng ilaw, sino nag-imbento ng Flores? Ilaw. Si Flores, Filipino inventor. Nasaan ngayon? Pag nakakita kayo ng stoplight sa buong mundo, ang nag-imbensyon yan, Filipino inventor. Tingnan nyo, kung gaano katalino ang mga Pilipino. Noong Apollo 11, may mga Filipino scientists kasama doon. Hindi nyo alam. No? Yung sakit sa AIDS, isa sa Pilipina doctors ang nakatuklas noon. Kinatatakutan na sakit noon. Kasi sadyang ang mga Pilipino, talentado. Hindi tarantado, talentado. Mga matalino, mapagtuklas. O tingnan mo, sino nakaimbento ng quants? Kaibigan ko yun. Yung scientist na yun na ang gatong ng kotse tubig. Anong nangyari? Biglang nawala yung inventor na yon? O ngayon, si Elon Musk, mayroon na siyang kotse na ang tubig, hindi na kailangan gasolina. Nakita niyo kung gaano katalino ng mga Pilipino? Hindi lang kasi iyan ay na-develop yan. No? Tingnan mo mga Pilipino, matalented.
Pag may makita kayong lumilipad na nakasakay sa walis, woo! Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Ano? Mayroon bang ibang bansa niyan? Ay, nako, mga kapatid ko sa Panginoon. Grabe ang mga Pilipino talaga. I'm proud as a Filipino. Iwan ko kung proud kayo, naging Pilipino kayo. Kasi the word Pilipino, pinili. Pinino pa sa mga pagsubok at naging talented. Purihin natin ang Panginoon. No? Ang dami pong na-invention ng mga Pilipino kasi alam nyo, hindi sa magyayabang, no? May kaibigan ako sa Channel 7. Lahat ng mga inventor scientist ng UP, De La Salle, kami po nagpo-promote ng mga produkto ng mga inventor. No? Kasama ko noon si Attorney Rene Santa Cruz. Kasi si Rene Santa Cruz, bago yan sumikat sa channel, sa DCWB, sa DC, doon galing yan dati, magkasama kami 1985 sa DWXI. No? Lahat po yan ng mga invention, mga inventor. Mayroon pong tinatawag na 100 licensed inventor sa Pilipinas na ini-endorse namin yung kanilang mga produkto. Isa na po yun yung tubig na gatong sa makina. So, ngayon, una, mayroon pong 5 more strategies to build determination. Number 1, cultivate a positive mindset to conquer obstacle. Dapat naka-mindset ka na, no? Cultivate positive. Don't think negative. Huwag kayong sumama sa mga taong negatibo. Walang mangyayari sa buhay ninyo. Sumama kayo sa mga taong positibo ang pananaw, positibo ang buhay. Tiyak yun, pagpapalain kayo ni Yahweh El Shaddai. Amen? Woo! Naka-mindset na yan. Itong gagawin ko sa buong 2025. Kung ikaw ay patapos ng kontrata mo, sabi ng isa, Brad, tapusin ko na kontrata ko. Salamat doon sa mga tinuturo mo, may natutunan ako. Sabi ko, talaga. Tingnan nyo sa linggo, ang itatopic ko about discipline. Sa discipline, matututo ka mag-ipon, matututo kang gumastos, uuwi ka. Kahit wala na ako dito, magpapasalamat kayo. Ginawa po namin yan ng general manager ng PNB sa Singapore, sa broadcast namin sa radio, sa Batam, Indonesia. Tinuruan namin ang mga katulong na mag-ipon. Kaya lang nagagalit sa amin yung kanilang mga mahal sa buhay. Bakit iba na ang remittance mo ngayon? Yan ang problema nyo. Huwag niyong hayaan yung nasa Manila ang mag-ipon. Walang maiipon yan. Amen po ba? Pero wala pa tayo doon, ha? Next week yan. Dito muna tayo sa determinasyon, no? Kailangan naka-mindset na yan. Sabi nga ng isa, alam mo, nabigyan mo ako idea, Brother Bay. Kasi 30 years na ako sa Pilipinas. Hindi ko na-enjoy yung aking 30 years na ako dito. 3 long service na. May bahay ako, wala naman akong may bahay. May sasakyan ako, wala naman akong isasakay. Sister, hindi pa huli ang lahat. Habang may buhay, may pag-asa. Amen po ba? Yun. Dapat,
I-mindset mo yung isipan mo. Ilang taong ka pa ba gusto dito? No? Oh, pag hindi ka maturuan magdisiplina sa sarili mo, hindi ka makakaipon. Maniwala ka. Ha? Amen? Yung mga obstacle, how to conquer obstacle, naka-mindset na rin yan. Pag may problema, huwag mo isipin yung problema. Hayaan mo yung problema, problema sa iyo. No? Amen? Ano sinabi ni Yahweh? Sasamahan kita saan ka man pumunta. Yan. Number 2, delay instant gratification for greater self-control. Yung salitang delay. Nakuha ko yan sa mga abogado. Sabi ng kaibigan ko, abogado, alam mo ba ang trabaho namin, delay tactics. Mayroong mga kaso, 10 years na hindi pa natapos yung kaso. Anong delay tactics? Kaya mas maganda rin may abogado ka. Kasi kung wala ka abogado, diretso ka sa kulungan agad Amen po ba? Instant gratification for greater self-control. No? Yun pong instant decision, hindi po yan makakatulong sa iyo. Sabi ni Brother Mike, huwag kayong magdesisyon na nagtatampo kayo, huwag kayong magdesisyon na galit kayo. Kailangan magdesisyon ka na sa tamang ka na para meron ka ng self-control. Amen po ba? Pag may problema, delay mo na. Oops. Saka na yan. No? Magkape ka muna. Delay. Amen po ba? Self-control. Self-control, minsan pa bigla ka nawawala yan. Ang self-control, one of the fruits of the Holy Spirit is a self-control. Amen po ba? Kaya huwag kang masyadong mapabigla-bigla. Sabi mo sa katabi mo, relax lang. And rejoice. Pumunta ka muna sa gawain ni El Shaddai. Mag-akay ka. Isang akay mo lang, mayroon ka ng reward kay Yahweh El Shaddai. Amen? Number 3. Number 3, more strategies to build determination. Number 3, avoid temptation that can undermine your determination. Avoid temptation. Kaya kung may makita ko yung babae, kaya ayaw ko maggala-gala diyan sa baka may mahila ka ng diyan. No? Alam mo ang kinatatakutan ng mga man of God? Girl, glory in gold. Kaya ako naghukay ako ng gold. Yung kasama natin na sobrahan sa gold Mapapahamak ka rin. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Ano yung temptation? Yung lahat na kaaya-aya, lahat na magagandang sa mata mo, yan ay tukso. Sabi, O tukso, layuan mo ako kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng pusong sinugatan, kay rami matang. Ang tukso hindi lumalayo. Si Jesus na tukso pero hindi siya nagkasala. Amen po ba? Ang tukso, nilalayuan yan. Kasi kung hindi ka lumayo sa tukso, lalamunin ka. Kaya nung pumasok kami sa Japan, doon sa Mama Sang, na gusto magpapa-prayer meeting doon sa kanyang club, ang tawag ng club doon, Umisi. Mahigit 40 babae. Nung sinabi niya, ano kayo? Sus, bumangon yung mga babae, yung iba, walang bra, yung iba ay kitang-kita mo na. Kagigising lang nila, dumating kami. Sabi ko, sir, sabi ko sama ko, huwag tayong babalik dito. Bakit? Hindi tayo makaakay dito, tayo ang maaakay dito. Hallelujah. Hindi na kami bumalik doon.
Ha? Bakit papasukin mo yung teritoryo ng kalaban? Dapat nga, layuan mo yan eh. Amen? Pag mayroong naramdaman ka na hindi maganda, ikaw nang lumayo. Avoid, no? Temptation. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Number 4, be kind to yourself. Kasi may mga tao, okay sila sa iba, pero sa sarili nila tinitipid nila at hindi nila alagaan sarili nila. No? Una, alagaan mo ang sarili mo, para hindi ka malusyang. No? Magpaayos ka naman ng buhok. Kung puting-puti na, magpakulay ka naman para magiging, yung 60 mo magiging 45 na lang. Amen po ba? Huwag mong pabayaan sarili mo. Amen? Gusto ng, sabi nga nila, no? Ang pinakamasara, yung pangalawang utos, ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Ang sarili mo, kailangan mo rin. Amen? Panghuli. Number 4, strategies to build determination, seek support from family. Ang kaibigan, pag may problema ka, mawawala yan. Pero ang pamilya mo, iyon ang makakasama mo habang buhay. Amen po ba? Huwag mong pababayaan ang pamilya mo. Dahil iyon ang makakasama mo pa rin pagdating ng panahon. Iyon ang mag-aaruga sa iyo pagdating ng panahon. Don't abandon your family. Love your family because our family is first community is our home family. Mahalin mo ang iyong pamilya. Friends, pangalawa lang yan. Trinor, pangalawa lang yan. Pero yung pamilya mo, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen? Kaya ang tawag sa atin, kapamilya. Alam na niyo yun, ha? Kapamilya. Magsitayo na tayo. Oras natin, ano na? Taas ang kamay. Yung awitin na, we will serve the Lord. Sino gusto maglingkod sa Panginoon? Taas ang kamay. Iwagayway. Sabi mo, Lord, narito ako, ready. Ready na maglingkod sa iyo. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even when trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me
my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Kapatid, walang naglilingkod sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Ang inyo pong pagdalo sa gawain ng Panginoon ay isang uri ng paglilingkod. Ang pagbigay niyo sa gawain ng Panginoon ay isang uri ng paglilingkod. Kung naglilingkod ka sa anumang katungkulan, yan ay favor ni Lord na dapat mong pangalagaan. Pagpalain mo, Lord, ang mga kapatid namin ito, ang Thirsty Group. Patuloy pong i-bless ang kanilang kabuhayan, ang kanilang sa probinsya, kanilang mga employer. Ganoon po ang kanila pong mga pananalapi, ang higit sa lahat ang kanilang kalakasan, kalusugan. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito sapagkat alam namin, pag ang bagay na pinagkatiwala namin sa iyo, ito'y iniingatan mo, ginagabayan at iniingatan. Sa iyo namin pinagkatiwala at pagpalain mo ang kanilang mga handog, kaloob sa gawain ito at sa aming pag-uwi, samahan po kami sa lahat ng amin pong balak at isipin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Hallelujah! Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Manatili tayo nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukubang niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Thursday and see you tomorrow. God bless. See you.